Live at the top of Cagayan de Oro with pure, unadulterated 15,000 watts power. This is 103.9 FM. Atong oras 5 minutos pasado alas 2. Sakit man sa hingtungdan, apan maoy naghusay o naghupay sa kagulanan. Nuda Biritas. Ang balaod masakit, apan maoy naghatag kanatos kalinaw. Nuda Biritas. Mga nagkagubot nga hunahuna, mga pagduha-duha, nagkinahanglang katinawan alang sa katawhan. Nuda Biritas. O karon, ariya, si Frank Mendez. May hapon o kumusta sa tanan na itong mga sukintig paminaw. Grabe kainit, itong palibot din sa ato sa Dakbayan, sa Cagayan de Oro. Siguro mausab niya ang hitsura nga atong masenati sa Tibok Lalawigan sa Misamis Oriental. Ay di na to lang alangon Tibok Pilipinas yun, no? O although na ay notisya gikan sa butas sa pag-asa nga dunay gikalisangan nga bagyong maabot, pero tuo pa sa layo mga 2,000 kapin ka kilometros sa bagatang silangang bahin dinhi sa nasod sa Pilipinas. Gawas pa kini ang just in case sumusulod ni ingon pa sa pag-asa dagaan ni og bagyong Inday. Sige lang ato lang ng paabuton basta kay grabe kainit ang atong palibot din sa atong syudad. Oo. Kumusta nga itong mga kaigsunan diha mismo sa Kadaplinan? I'm sure nga gadaginot mo sa landong na ding mga panahon na. Di mo salir ang aircon, no? Musalir ang aircon pero taas imong mayroon sab. Mamang na. So pahangin na lang ta, mamaypay ta da ubos sa punuan sa kahoy kung may mo para makadaginot ta ba sa kuryente. Mauna ang ato ang maumao nga ipadumdum de kaninyo. Nindot magod, karon pala ta makahuna-huna nga naatay importante kayo nga mananom tag kahoy. Ay lang po ng kamunggay, kakanang kamunggay, di magana maka-produce o dako nga landong. Talisay. Kanag yung talisay. No? Kanang talisay mo baga ang landong nana o tanawang tinubuan sa talisay. Diba, murag layer type ang ilahang dahon na pagpasaka. So, sigurado nga baga kayo ang landong na makabutang mo og bangko, makabutang mo og lantay, pero bantay lampod, no? Kay usahay na yung mga tilas na yung mga suffering nga mutagak diha. Ayaw mo og kumpiyansa kay basig diha sa inyong dagway mo tugpa. Bantay-bantay. Paso-asuhan na to sa susamag bahin. So, kumusta? Niamo karon sa programa nga Nuda Biritas. Ang atong programa, mabati, alas 2 nga to sa alas 3 ang takna sa kapunon dinhi sa Gold Radio. No? Sa Gold Radio, 103.9 MHz FM Cagayan de Oro. O ang mulangkob sa mao nga programang Nuda Biritas, mao ang inyong pagpadangat sa mga pangutana dinhi. No? Ang mga pangutana may kalabutan sa butang legal, ato kanang basahon, ato kanang tagdon nga kun mahimo ug aduna kitay katako sa pagpasabot diha kaninyo amo nang himuon, amo na ato nang hisgutan dinhi kay aron sa ingon sa mag-usapa maresolbar kay di man nato mahibaw nga kitang tanan sayod sa atong mga pamalaod sa kadaplinan. Gani karon makurat ka, no, nga ang itagaan nila karon og bili na ay kanang mga balaod para sa mga kabataan. Kay naaman tay balaod god 9344 Republic Act 9344 iya kang ang principal nga author na si Pangilinan. Pero gisaway og maayo si Pangilinan tungod lagi kay gumikan ni ana nga balaod 9344 ang mga kabataan nga nag-edad og 15 paubos. Mao naman hinuon karon ang nagpasulabi o buhat-buhat o
mga sala sa atong katilingban. Unya ra ba kung makasala sila, wa sila'y tulubagon. Wala sila criminal responsibility sigon sa atong balaod sa Republic Act 9344. Mao kana ang naitabo dito sa San Jose National High School sa Leyte, sa probinsya sa Leyte. Diin duha ka mga suspitsado nga hingtungdan mga batanon, high school, 14 years old o 15 years old, ang nakabuhat og krimen. Pero di man lagi ni krimen. Pusil-pusil lang. Okay, batod pa sa balaod, wala sila criminal responsibility. Nakapatay sila tulo, pero dili krimen. Katawan ng kakini nga balaod. Kay bisan og napatay ka na, bisan og naigo ka na sa pusil, pero sa mata sa balaod, wa kay angay nga tulubagon. Kay wa kay criminal responsibility sigon sa bao nga balaod. Karon nakanuna si Ruben Padilla nga iyang iamindar mang balaod, dili lang kutob sa kuan, kadiyot lang sa edad nga 15 years old. Ngadto sa GIS ang gusto niya. Ato lang ng tanawon, no? Ato lang tanawon. Ang ato nini mao nga doon pa ba tay chance nga mahimong malinawon ang atong mga school campus din sa tibok nasod sa Pilipinas. Ako gatuo ko nga mahitabo man pero naamo ko yung mga faktor nga nga ang mga kabatanunan, although exempted sa crime, makabuhat niya ini. Gumikan sa faktor niya ini. Ang faktor niya ini mao nga kanang mga gadgets. Kanang yung mga gadgets mao magi kana ang makapa buang sa huna-huna sa tao. Ingon sila, gumikan lagi sa online game. Na kuno dito makitaan. Kuno man kuno. Wa man sila prueba. Wa man sila prueba. Normal man sa mga kabataan. Kung adunay computeran diha, sangit yun na. Kunya ang hilig sa mong bata, usa ka dula nga bayolente. Ila ding duda, mauna siya. Makapoy kayo, no? Pulos lang mga pangagpas. Ang ato lang mao nga nalipay ta kaganin na nabasahan ako, wa na ko makumpletong basa. Nasabtan ko lang ang DepEd nagpakanaog og order to ensure masiguro na to ang kalinaw sa tanang mga school campuses sa tibok nasod sa Pilipinas. Sa lagtod nga pagasulti, burden kini sa mga tinungganan sa eskwelahan. Magbantay yun da. Ang nakauna nini ang MOGS. Niyang napita sa MOGS, dugay na, last year pa mga nini siguro, no? Sa MOGS, di basta-basta. Kuan kani ilang ID, kinanglan nga pahid-pahid pa sa machine, o dili nga ni, mo salir, ay, wisod. Oo. Naniguro na karon ang MOGS. Gumikan lagi po sa mga kagubot nga nitabo na ito ng aking mga kapanahonan. And so, kita maglaom kay ang mga kabataan, kitang ginikanan, dako kay kita og paglaom, na once kaning atong mga bata mapa-eskwela na, mapadala sa eskwelahan, nanatay insurance, nga maproteksyonan ang atong mga anak sulod mismo sa school campus. Pero karong bago sa mga pangitabo dito sa San Jose National High School sa Leyte, sa ingon na nga kahimtang nabali. And so, mahimo siguro ni nga makoreksyonan sa atong mga school administrators. Depende po ni sa leadership sa atong mga eskwelahan. Ako lang nang balik na ko og hiskot kining mga butang nga tungod ka importante man .
Ang ato ang programa nga Nuda Veritas mudawat sa inyong mga pangutana pinaagi sa pagdial no sa cellphone 0917 704 3210. Akong balikon 0917 704 3210. Kini para ni sa gusto nga ang pautan na ipagi sa cellphone. Kung adun, so dito sab nimo ipadala sa Facebook o ato po ng basahon aron nga muhatag ta sa ato ang mga panahon, no? Muhatag ta sa ato ang mga panglantaw, reaksyon kabahin sa inyong mga pangutana. Okay, sa na kay na og sa Nuda Veritas do na tay YouTube channel. Mahimo na nga inyong matultulan, ma-review ninyo na. Ikasog di mo makadungog on time sa ato ga programa sa pag-type lang Nuda Veritas CDO, no? Nuda Veritas CDO. Nya dayon diha inyo pagtuplok, magawas dayon ang tanang gipang-post ni GC Boy dihang dapita sa YouTube. Magpili lang mo kung sa'y topic, taas-taas ra ba na. Okay? So, good na ta. Dinhi sa ato ang pagpadagan, paglakbit nining maong panghitabo. Ang usa sa mga gikagubtan, di man siguro gubot, no? Kaganin na buntag pa man na dunggan na kong balita nga ang motion to quash sa abogado ni Rodante Marcolita, Senador Rodante Marcolita, gi-deny sa Sandigang Bayan. Tahod ta kay kurti man eh. Wa man tayo mahimo. Ang motion to quash gi-file sa abogado lumikan sa sumbong nga gi-file against Marcolita nga gisumbong siya sa ombudsman nga para kanamo dinhi sa ato ang Nuda Veritas muraog naay gamay nga komedya kay tiyo mo na contribution man kini private funds kunya nagsulti lang si Marcolita utang na loob nahimo ng usa sa mga plunder offenses. And so, gideny sa motion to quash. Ubos sa revised rules on criminal procedure. Ang motion to quash kung wa ko masyop, number motion to quash. Kung i-deny ang motion to quash, you have to issue a warrant of arrest. Sequence na siya, di na mahimong maglukso-lukso. Kaya ang motion to quash is equivalent to judicial determination of the information. So pagtanaw dito, ang tanang mga elemento sa information pasado, no? Pasado, mo nang gi-confirm or gi-deny ang motion to quash, diha pwede ka maisuhan o warrant of arrest. And so, expectedly, ang magkakitabo mao na si Senador Rodante Marcolita mapriso siya. No, madakpan naman, mura man dagdagan pag yun si galik kay sa dakop si Senador Rodante Marcolita. Ingon man siya, magpadakop man siya. Wa man siya daghan langas, kuskus, balungos. Magpadakop siya. Basta tahuron lang pod ang iyahang constitutional rights. Kay kung panalitan, dili tamutahod, lain na sabna nga isyu. Ako gatuob ko na ang Sandigang Bayan i-grant ang motion to quash. Wa yun. Mautoy akong pagtuo. Ang butog yun na ni Musba kay tuluman ni sila.
Kay basig doon na usan na nag-ingon nga i-grant nako ang motion to quash. Unya katong duha, ingon po nila nga deny ang motion to quash. So majority rules. Ang magkakitabo na denied yun. So do not be surprised kung karong gabi madungog na nga si Senador Rodante Marcolita madala na sa Sandigang Bayan. Madala na. Unsay sunod may tabo. Ako sige kung gisgot nila, unsay sunod may tabo. Kung ang akusado madala na sa korte, ang sunod nga may tabo na basahan siya sa kaso kon arraignment. Diba? Nadungog na ninyo na ako istorya, kadento pa, no? Arraignment. Basahan siya sa kaso. Nga naman, that is the rule. Dili pwede nga imo ng dugoy-dugayon. Aron sa ingon nga ang akusado mo plead guilty or not guilty. Sa maong ipantang, sa maong nga pagbasa sa kaso. Ingon na ang kakitabo. Once nga ma-detain mo ang akusado, it is necessary, very important that the accused must be arraigned because it involves the welfare of the accused. Kung panalitan maingon siya plead guilty, subit. Panalitan og dili siya mo plead guilty human sa pagbasa sa arraignment sa kaso silbi batok sa mao nga senador. Usay may tabo. Magpadayon siya nga nas presohan. Basin iyang awaton si Bunuan nga mag-state witness. Si Bunuan nga dako man di kay nagnakawkaw. 1 billion. Oo. Pero imposible para ni Marcolita. Taya nga iyang pangalan ni. Sumalagod ang sige buhat ni Jinggoy. Si Jinggoy, nagpakabayaan ni. Huwag siya ingon nga, I succumb to the pressure of the kinsa diha nga mga senador. Nga mo interest siya sa grupo nila ni Gatchalian. Wag yun. Mausap ni si Rodante Marcolita. Si Rodante Marcolita, si Senador Rodante Marcolita, Iglesia ni Cristo, kini siya. Suportado kini sa Iglesia ni Cristo. Nya na sige pala ka nga istorya. Nga kuno gipapreso siya sa presidente. Di makumutuon niya na. Istorya lang na. Mo ni gipa ulpot-ulpot nga mga istorya para lang maistoryahan yun siguro. Dili na siya pwede nga makakomentaryo kabahin ni Rodante Marcolita nga siya ay makapapreso. Why? Naana na sa jurisdiction sa korte. O why sa bisan kinsa nga mulabaw? Why sa bisan kinsa nga maglabot-labot sa mga bulaton nga iya mismo sa Sandigang Bayan. Exclusive ka na sa Sandigang Bayan. Ang ato lang nga, I hope nga sooner or later during the trial. Himoon pa man ang pre-trial. Parehara magyapon na sa impeachment. Oo. I hope nga ngadto makita ang merito sa kaso. And there is reason on the part of the Sandigang Bayan to probably continue the case or dismiss the case. Depende sa ilahang makita nga mga ebidensya nga kay ang gahagpat nga ni sa ebidensya
si kuan man si ombudsman. Na I hope nga ang mga abogado ni Senador Rodante Marcolita will have a greater opportunity to cross-examine the people from the ombudsman by demanding correct definition. Why is it that the contribution amounts to plunder? Or utang na loob amounts to plunder? Ano masabtan po? Dili lang siguro for purposes of academic discussion, but at the same time, para po ni masabtan sa katawan, nga mingon ang katawan ni maudi ay na. Still, ano karo pagkita ka, hibaw na na maudi ay na o. Nana di ay. Nagkaroon, nagpabiling kita nga blind, nagpabiling kita nga buta. Nabahin na ang tao karon nga na pa may impeachment. Nahimuot ko kay wa ko completely makakita sa mga footages kabahin sa impeachment, pero ang mga abogado nga sa defense team, ang mga yano lang, mga batanon pag yun. Sa prosecutor, sa mga private prosecutor, na ay mga tiguang na apoy dili tiguang. Sa prosecutor, sa mga private prosecutor, magtigi gini sila silang abilidad. Makita na to ang katag na tungadto part. Makita na to. At so mo ni mga pangitabo, no? Maone in relation to the case filed against Senator Rodante Marcolita under motion to quash that is being denied by the Sandigang Bayan. So the effect of the denial of this the motion filed by the counsel of Senator Marcolita, mao nga mulugwa ang warrant of arrest. So madunggan na lang nato, basta gidakop na mga ni siguro karon siya, wa pa ta mahibaw, no? Ang mga detalye mahibaw ang tamani karong gabi sa ilang mga balita. Kunya niya po yung mga balita, malinggaw ko nga walang kinikilingan, pero napabor ato nga paminaw ang balita. Murag wala masunod sa ingon nga walang kinikilingan. Oo, mga payas pa. Gimo pang call sign. Oo, mga balita walang kinikilingan. Oo, kulbaan sab ka kayon sa makakini. Kanya maminaw ka sa content sa balita. Ay, wala gayud. Wala gid tinuod. Okay, mo break sa ta. Diri sa pikas alang sa ato nga pagpanaguban karong puna sa programang Nuda Veritas. Cheers.
Okay, good afternoon sa duha na to ka mga way paglubad ng mga suki, no? Mao si Ma'am Faye Mundia ug Ma'am Elizabeth Baselgo, gakuyog yun silang pangabot, no? Sa ilahang text message din nga atong nadawat diri sa atong programa. Faye Mundia, may ngapon sir, minaw mikaron. Unya dayon si Ma'am Elizabeth Baselgo, didapita pod sa Lumbia. Good afternoon ninyo, no? Mao ni ang atong mga diehard na to, nga mga suki nga nagsunod. Wag ni sila undang, bahala magkinaunsa. Di man pud sila magmahay, maminaw sila din sa atong programa. Kaya doon naman sila mahakop nga mga balita. Naaman sila mga makutlo nga mga information, no? Dinhi sa ato kapag panaguban. Mabuntag man og hapon dinhi sa atong pagpadagan sa programa Nuda Veritas. Alright, samtang init kayong panahon, kining doon ako'y laing hisgutan dinhi sa ato kapag panaguban. Kadumdum mo, wa mahuman nato ang pag-iskot kabahin sa legal separation. Ato ning padayon nun kay daghang kayong interesado sa legal separation. Daghang kayo. Ay doon namin nautana unsay madali, unsay less expensive. Legal separation. Ang legal separation, good pod, ako nagisulti, ang gabuwago na maula nga dili na mo makadulog-dulog. Pwede nga si Inko magpuyo og laing balay. Pwede sab nga mahimo dito sa kaugalingon ninyo nga balay. Ayaw lang og adto dito sa higdaanan sa imong asawa. Ha? Kay lain na. Lain na. Sumadayon sa may tuyo be. Gabuwag na kay legally separated man. Nya nga naman nga magtumagin siya sa kwarto siyang asawa be. Siguro mo tana mo. Si Frank, kanang magkakabuwag ba, legally separated na si husband and wife, na by chance ka mag-reconcile? O si Tubag, yes. Pwede ba sila mag-reconcile? Yes. Pwede sila ba magpuyo, pagbalik, magtangday-tangday, magjerjer? Yes. Balik sa uno. Balik sa uno. So, dili angay managana si husband. Kay si husband, mao nang usay siguro tao malanta. Ingon pa nila magpuyo gyud og lain nga balay. Mahimo man na, wa may dili mahimo. Oo. Pero kung panalitan, ang role na nga di lang mo magdulog. Di mo magdulog. So kung ato ka matulog sa bangko sa kusina, uban ka sa iring diha, okay. Kaya wa man mo magdulog. Dabi karon, kung mutukar ang imong munggos-munggos, kung sa may mahimo nimo, ay mangayok kag pasaylo sa imong asawa. Aron maguliay mo, is that allowed? Pwede. Ang imong pagabuhaton mao, madto ka lang sa Civil Registrar's Office. Magpamatuod ka lang dito nga wala ka na. Nalimtan na nimo ang imong kaulit sa imong asawa. Murag niturok ang imong pagmahal pagbalik. Murag dili nimo mapugnan nga mapalangga nimo pagbalik ang asawa. Adto ka lang sa civil registrar. Ipakita po sa asawa ang imuhang na-secure nga papers. Siya unsa man Makigbalik ka na ko, Loy? Bantog na. Kay gabundak-bundak ka dito sa kusina. Gabundak-bundak. Bundak-bundak mo sab. Oo. Bantog ra. Pamilyar ko magkayo tong mga nga tigangkol nga mga butang dito. Murag gisapot ka man.
ikaw, kay pala, himamayi ka mang dako, mauna, nag-file gyud ko og legal separation nimo kay naulit ba ko nimo? Nasuko ko nimo. Wa ka mapura nako nga gialimahan ka man akog maayo. Sorry na lagi, lab, ga, sa kanang sorry na kay ga, oo. Okay na ang civil registrar. Wa na'y problema. Mura gi-annotate dito nga, oy, nakigbalik si kuan, oh. Nana ba? So there is no harm. Gamay ra mang bikil. Board and lodging naman nakapaseparate niya na. Alright. Now, sa mga property, sigurado yun nga mabahin sa kung naanay may tabo nga separation or legal separation. Naay liquidation. Unya, ang nakaparatra nini sa mga bana nga naminaw, bisan og nagbuwag na mo. No? Magpadayon kaya pong kag-support sa mga bata, ilabi na kung minor de edad. Dili lang sa mga bata, including the wife sa iyang maintenance. Ikaw, nga ba na? Unya, nakaparatra nini kay kung doon negosyong gamay, ikaw nga bana o asawa, di ka entitled sa ginansya. Panalitan karon ang negosyo o kung sabay negosyo na junk shop pa. O, dagko ginansya ang junk shop, di ba? O, na ay ginansya, hibawaan mo previous nga dagko ginansya, di ka nakatilaw sa ginansya. Because that is a requirement. The effect of illegal separation. Nadili ka. Matagaan. Ang term na fruits. Di ka pwedeng matagaan. Income. Sa mao nga ginansya. Aluoy kay ka. O, nanaan saman, makigbalik ka o dili. Tsakuan magod sir, kining nakakomit na magugong lab na ko itong ikaduha. O, mo na, lab ni mo ikaduha. Karon mapikas-pikas kagyo samot. Kaya naman, you have to continue doing your support. Ilabi na kung minor di edad pa. Minor age. Malisod. Lisod kayo ba? Na sa binahin na isa propiedad, murag yun og lupigan kagamay kay matibangan man ka. O, matibangan ka. So, na nagmayo. Buwag ka man ka. Parang nangutanan ako nini babae. Ngadto mag-hiskutra ko kabahin sa annulment of marriage. Kaya para nga matimbang-timbang ninyo. Para may bawaan ninyo ngon sa paday ni. Niya pa ipipila ka effect sa marriage. Bitanaw na ko ha. O sa legal separation. Tanaw na ko ang mga kudigo. Be. Magpalabanta sa kudigo. Diyan lang ha. Murag di man ni maong nga ni gawas. Oo.
Maldito sa ni, dili mag-cooperate na ako. Maldito. Diyot lang ha. O, kinanglan nga matanaw na to, no? Okay. Huwat-huwat lang ha. Huwat-huwat lang kay para ba mapasabot kog maayo diha kaninyo. O murag mauna ni. Be. Atong i-butyag na to din eh. Suble, basig nung tana mo, Sir Pang, pwede ba makaminyo balik? Di lagi. Isulti ko na sa una pa. Kamu ba? Ang inyong tuyo lugar o gusto gin mo magminyo pagbalik, dito ka na lang sa annulment of marriage. Alright. Dire ha? Okay, pasabot dire sa akong kodigo, no right to remarry. Alright. Dissolution of property relations. Kinigiklaro gyud ha? Dissolution sa ato pang i-dissolve bahino ng lugar. Ang community of property or conjugal property or conjugal partnership of gains giingon din officially ma-dissolve na, no? O illiquidate. Alright. Naasay gitawag nga forfeiture of profits. Mo nagingon ako nga kung doon na negosyo, dagko og kuan, awa kay labot ng niadere ha. Okay. The offending spouse sa ato pa katong mahimo nga bana, mahimo pud nga asawa. Ang offending spouse katong nakasala ba? For forfeits their share. Dili siya makadawat silang share in the net profits, sa net profits kuno of the community or conjugal property. Ingon pa diri sa mao nga balaod. Any property acquired after the legal separation. Kini balantayonon kay ni ha. Any property acquired after the legal separation. Amot ipasabot mao si asawa nakapalit og house and lot pero nagbuwag na sila, legally separated na sila. Tanaw na to og unsay epekto. Any property acquired after the legal separation decree will belong exclusively to the spouse who acquired it. Klaro kayong kondisyon ha. Kung ang spouse maoy nakapalit ni ini, iya ra to. Nga sa ato pa, kining spouse does not only pertain to the wife, also to the husband. Vice versa, if the husband, the offending spouse, panalitan siya nakapalit po, iya ra po to. Iya ra po to. Iya silbi. Nga naman, kaya nagbuwag naman sila. Nagbuwag ko ay sus, kanina isnaban na sa ni Mrs. Isnab. Okay. Next, nag-emphasize dire, child custody and support. Muna ning akong ilakbit ka ganina. Custody of the children is generally awarded to the innocent spouse. Unsay but ipasabot na ini. Ang custody kuno sa mga anak, ilabi na sa mga bata. Maingon tag bata, 18 years old below. Ang custody nini adto ibilin itugyan sa innocent spouse.
nga sa ato pa kung offending spouse ka, wa kay labot. Dito ni ibilin sa innocent spouse. Pero mo lagi, nakalingkawas ka, gibilin, di ka na lugar unsa pa diha, pa-eskwela. No, it doesn't follow. Magpadayon ka og support. Ako na nang gisgutan ka ganina. So, dili ka malibre nini. Oo. Ingo pa, the court will always prioritize the best interest and welfare of the child. Okay, naay kondisyon. Alright. Kini nga kondisyon, ha? Though the court will always prioritize the best interest and welfare of the child. Ang kondisyon, mauni, best interest of the child. Panalitan. Si Mrs. Ang nature sa trabaho ni Mrs. magabi. Na may ingon na nga magtrabaho magabi. In other words, si Mrs. dili kay maka-attend sa mga anak. Mga minority. Mga minors, dili minority. Minor nga mga children. So kana, should also be conveyed before the court the status of the child. Because it is the interest of the state, not only the court, the best interest of the child is paramount. And so, pwede ba ning mapadala sa husband? Pwede ba ning mapadala sa offending spouse? Yes. Ay, pwede di ay na, Sir Frank, pwede. Kung pananglitan, dili makatag og mayong ugma si asawa. Kay unsahom niya paghatag og mayong ugma kung panalitan. Si asawa ay trabaho kada gabi. Klaro ta lang. Mamuring-buring siya. Selbidura, magabi ang iyang duty. Pero dabi mga multinational corporation, gahirasan o mga trabante, nga mga biir po na makatrabaho, mga babae, di ba? Naama po yung nana. And so the court will have to ask, the status, the job of the wife. Ikaw wife, can you provide support? Not only the financial, including moral support to the children. Ay, Senyor Ruiz, kinipasensya kay Senyor Ruiz, kay unsa maguli, hindi man tanang gabi Senyor Ruiz nga na ako sa balay. Maglakaw-lakaw man ko Senyor Ruiz, kay akong duty, kada gabi. And so the judge has to think many times. Otherwise, if you will insist that the children, the minor children, will be under the custody of the wife, not necessarily the offending spouse, ibilin na dito, makonsensyahan ang korte because galang taon na kanunay sa estado, the state, mabitaw nang naatay balaod nga doctrine o parents patre, kay galang taon ang welfare sa ato mga kabataan sa tibuok nasod kana, doktrina kana siya. And so if the wife cannot provide help, assistance sa mga kinanglanon pagpa-eskwela, ang bag buslot di magkapalit og bag-o. So, may ang judge. Imbis kay hatag na to ni nga trabaho nga to sa wife, ato na lang ni sa husband. Kaya ang husband makahatag og maing ugma. Is that allowed? Why not? Klaro man sa itong balawd. The best interest of the child is paramount. So, ingon na paminaw mo ko itong gusto nga gusto mo separate, oy. Nga naman ka ng katol ka ng usahay good po na ay mga madunggan na ko istorya. Sus, alinga sa bagyod. Nana ba? Murag kalagawan ng pulgas. Okay. Spousal support. Niya, Ako na yung nalakwitan. Kunwa ko mo kagadi na.
spousal support. Sana ba ko? Ako pangitaon. Pangitaon ako ang spousal support, no? Okay. Spousal support. Support ko no sa spouse. Mahimo nga asawa, mahimo pud nga bana. The court may order the offending spouse, okay, to provide financial support and maintenance to the innocent spouse and minor and their children. Kita na ninyo. So, marong gyapo, no? Oo, may order. The court order the offending spouse to provide financial support. Siya pa'y sadaan, siya pa'y gifailan sa legal separation, siya pa'y orderan sa korte nga suportahin biyan, bantay ka, nana, ang kakahitabo. Okay? Nala, sige, mubrik tagbalik din sa ato kapag padaguban diri sa pikas kang GCGs. Break sa ta. Okay, kay naghinapos na rabang oras. Tapuson na ito kay interesting ning topic din sa atong mga sukintig paminaw. Labi na katong interesado nga dili sa yon ang magpahigayon og legal separation. Dili sa yon. Okay. Spousal support. Ako naniniskutan kanina ha. Ang offending spouse magpadayon og suportar ngadto siyang asawa urbana. Hasta ang mga bata. Way putol. Way putol. Ikaw pa'y sadan, mag-support kapag yun. Okay. Dirita sa inheritance and succession. Kaya importante sabi kayo. The offending spouse is disqualified from inheriting from the innocent spouse through intestate succession. Sa'yo ba't ipasabot nila? Bawal ang bana or asawa, offending spouse, nga makasunod sa katigayunan sa asawa by operation of law. Mahingon ko by operation of law, kanang gitawag na itong intestate succession without will. In other words, pwede di gyapon. Kana amay lain nga pamaagi with will. Kini intestate succession.
So basig mautana mo kini Sir Frank, kini pwede di ay nga ako lang ibutang sa will nga akong ba na love manguna pero na-discourage lang ko kay daghan og chicks, Sir Frank. Kining ako lang siyang binlan o gamay. Ang tubag, yes, buhati o kasulatan. Katawag ko na og in state succession. Although dili madali, kay naatay taas nga proseso na. Kay sa kasulatan god pagbilin sa kategoriyunan ngadto sa innocent spouse o sa children, mga bata, i-probate pa na sa korte, ipamatuod pa na nga there is due execution, free from intimidation, threats ang imong pagpreparar, pag-execute sa mao nga papilis nga nagapamatuod nga gibinlan nimo usa ka dupa nga yuta ang imuhang offending spouse. Taas na nga proseso, pero na iya mapaabot. Oh, because what is not allowed under the law, under the legal separation rule is only intestate succession. The offending spouse is not allowed to inherit. But there is another possibility, the testate succession. So kung ikaw buhatan kag kasulatan, binlan ka, maayusab, no? Maayusab kay nganong ingon na ang pagabation sa asawa or bana. It is because you are the wife. You are the mother of the children. It is because you are the husband. You are the father of my children. Di ba? Alright, wa na tigong pananog oras din sa ato karong pagpanaguban sa atong tulubanon. Magpasalamat na lang mi sa inyong pagpaminaw dinhi sa atong nandan nato nga tulubanon. Salamat sa inyong pagsunod ug akong basahon ang topic nga isgutan karong gabi no dinhi sa programa uban ni Ma'am Curly, ang programang Kalipay nga Mulahutay. Kajutang ha. Okay. Naog nira. Alright, dia. Kinsa atong niya dere kung atong pagdumot muulbo magpatabang ta sa Ginoo. Akong balikon. Kung atong pagdumot muulbo pakitabang ta sa Ginoo. Kini ang topic isgutan ni Ma'am karugabi dinhi sa Gold Radio 103.9 MHz FM Cagayan de Oro City. Sa ngalan ni JC Boy, darin dapita sa Pikas, dinhi sa ato nga pagpanaguban sa programang Nuda Veritas. Sa magatig paminaw, good afternoon. Pasensya mo, putol-putol yung pagdungog, ilabi na kung karon pa mo nakamonitor dinhi sa ato nga programa. Nagasalamat kami manugon di kaninyo, atong gigukod ang kalibutanong kalipay nga lumalabay, apan ang langit nun, walay katapusang kalipay, atong gisalikway. Nagasalamat, mayong hapon. G103.9 Gold Radio. Balita satak na. Padayon, paren pang gipahugdan karon sa Philippine National Police kon PNP ang kampanya ni ini batok sa mga loose of firearms o mga